Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Abilor Balagtas. Long time no upload. Naging busy kasi tayo nitong mga nakarang araw sa trabaho. Pero ngayon mayroon tayong service call. Tumawag yung isang client natin. Isa sa CCTV niya dito sa business apartment niya is walang feed. Possible na may sira yung cable o nginat-ngat ng rakon or faulty yung power adapter. So, kailangan natin i-troubleshoot at hanapin kung saan nagmumula yung problema. Pero bagong lahat, so samahan nyo ako, i-prepare muna natin yung tools na mga kakailanganin natin. So let's go! Audio Jungle. So, kuha tayo ng mga kailangan natin. First, kailangan ko ng tools. Ito yung usually na bit-bit ko pag magto-troubleshoot. Klein Tools 11-in-1 screwdriver. Ito yung gamit ko araw-araw. Maraming bits sa isang tool kaya hindi ko na kailangan magdala ng iba. Matibay sa practical. Mega Pro, tamper proof. Para naman ito sa mga device na may security screws like CCTVs, routers, iba pang electronics. Kung wala ka nito, hindi mo sila mabubuksan. Ranchetting screwdriver. Kapag kailangan ko ng bilis, ito ang gamit ko. Dahil ranchetting siya, mas mabilis matanggal at magbalik ng screw. Wire stripper, ito naman yung gamit ko pang strip ng cable para mas malinis at mabilis lalo sa CCTV networking. Ngayon naman kailangan natin ng digital multi-tester para i-test yung voltage ng power supply. Titingnan natin kung may tama pa ba siyang output o kung mahina na. Kasi posible ring kaya walang feed yung camera ay dahil sa kulang sa power. Power impact tools kung sakaling kailangan natin tanggalin yung camera sa wall. Then batteries. Sorry, masikip kasi yung place. So ito yung SDS natin pag mag-i-install ng camera. Magbubutas, blower. There. One of our bag na ginagamit pag mag-home service. So this is the battery that I need one of these. Make sure na may charge siya. Okay. Charge. I need these tools. IP tester. This is my IP tester. Ginagamit ko to para i-test ang CCTV cameras. Dito ko agad nakikita kung may video siya, kung may power o konektado sa network ang camera. Magalang siya at kumpleto na, kaya hindi ko na kailangan magdala ng malaking monitor kapag nag-i-install o nagto-troubleshoot ako ng CCTVs. Turning up. Power up. Good. Then battery. Okay guys, ready na yung bag natin. Nandito na lahat yung tools. Nagdala din ako ng T-stick. So in case nakahilahin natin ulit yung kable, madali natin siyang mahihila ulit pabalik. So ang gamit natin is Klein Tools. Then we're gonna bring the one of our ladder, yung na-extend. So para kahit mataas yung camera, kaya natin gamitin. So let's go. Hey guys, may forecast nga pala ng snow ngayon. Nag-snow ngayon dito sa amin. So i-atras lang natin yung car para ma-load natin yung mga gamit natin. Let's put it there. Ito mahuhulog. So, itong sasakyan natin is foldable yung back seat. Kapag binaba ko yan, ang luwag na ng likod. Kaya hindi ako nahihirapang maglagay ng ladder at kasya lahat ng toolbox ko pag may installation.
Here's our bag. Okay guys, pupunta na tayo sa location. So, nandiyan na yung gamit natin. So, malapit lang naman. So, see you in a little bit. Bye! Okay guys, nasa location na tayo. Ayan yung CCTV camera. Wala siyang feed, sabi ni owner. Kaya kailangan natin siyang i-check. Pasok tayo. Itong building na to ay apartment for rent. Maraming rooms dito, mga studio types units. Kaya dapat maayos yung CCTV para sa safety ng mga tenants. Okay bro. The new place. Let's go. Oh, looks like we found the problem. Yeah? There you go. So, hindi ko na mapakita sa inyo yung kasi madilim. So may problema yung kanyang power adapter. So hindi na natin kailangan umakit sa taas para humila ng kable. Basic. Okay. See you later. So guys, sa pan checking. So ang problema niya is nagpa-fluctuate yung power adapter natin. I don't know who opened those wire but nilagay naman ng electrical tape. So ang kailangan natin is 12 volts, 1 ampere. So, nagsigurado na ako. May dala tayong 12 volts, 1 ampere. So, hindi na natin kailangang hilahin yung kable kasi masyadong mahaba. Papunta pa ng ceiling. Papunta sa labas. Ang gagawin natin is i-splice na lang natin dito. Kakat natin. Lagyan natin ng B connector. So, that's it. And we're gonna test if it's work or not. See? So, kunin natin yung mga kailangan natin. Here's the bag. Good. Yeah. So, kailangan natin ng wire stripper. And B connector. So, ang ginagamit ko kaysa gumamit ako ng electrical tape. Which one is much better? Okay. Gamit natin. Pasok tayo sa room. So, boiler. Hi guys, these are finished product. So I'm gonna test it now. Plug it in. Wait for 1 to 2 minutes. See if the camera will boot up. Hi guys, power supply is installed, already replaced. This is the old one. So yung open na wires, kinirim na rin natin. So it's safe. So let's go. Our job is done. So right now, binigyan tayo ng client ng access sa Google Doc sa kanya CCTV. So we are here right now on that side.
Where am I? So this camera is off. Let's see where they're gonna boot up in a minute. Okay, back to the base. Camera's working now. There we go. Ito na gamit yung hagdan. There we go. Okay guys, we're done for today. So we just replaced the power adapter ng CCTV camera. So hindi na tayo nakarating sa pag-check ng camera kasi doon pa lang sa pag-check natin using a multi-tester na figure out na natin na yun ang problema. So luckily nagdala ako ng spare natin na power adapter, which is I always have like that because some of our client here nadadamage yung power adapter. Okay, so hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo and I'll see you on the next video. Bye-bye.